Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Boyet. Taong 1975. Manito, Leyte. Nagtataka si Boyet kung bakit sobrang galing ng lolo niya na tawagin na lang natin sa pangalang Lolo Uming sa larangan ng panggagamot. Samantalang karaniwang tao lamang ito. At kung ikukumpara sa ibang albularyo, aakalain mong walang ibubuga. Hindi mapagkakatiwalaan ang itsura ng matanda. Mukha itong hindi naliligo at kakaiba kung makitungo sa tao. Madalas sablay. Parating napupuna at mistulang bata sa paningin ng iba. Ngunit kilala bilang manggagamot. 14 na taon pa lamang si Lolo Uming nang bigyan ito ng ama ng medalyong San Benito noong nabubuhay pa. Isa sa mga tumatak sa isipan ni Boyet nang may ginamot itong nayanggaw. Buong akala niya noon ay walang katotohanan ang mga aswang, maliban sa mga nilalang na lamang lupa. Ngunit nakita mismo ng mga mata ng binata ang pasyente. Hanggang sa hinawakan ito ni Lolo Uming, bigla na lang nagwala ang biktima at nag-iba ang boses. Babae subalit. Demonyo ang boses na tila galing sa ilalim ng panteon. Kinilabutan si Boyet ng gabing yon. Lalo pat sinabi ni Lolo Uming na iwan muna ang pasyente sa tahanan ng ilang araw. Takot na takot noon si Boyet. Pumayag naman ng pamilya ng babae. Kinulong ang nayanggaw doon sa silong ng tahanan. Nag-aalala naman ang ina ni Boyet na si Rilita. Dahil baka makawala ang babae at kung anong gawin sa kanila. Subalit tumatawa lamang si Lolo Uming at sinabing wala silang dapat ipag-alala. Dahil kung bumigay man ng silong, may kulungan pa naman sila ng baboy. Nagalit si Boyet nang marinig ang sinabi ni Lolo Uming. Para sa kanya, walang katuturan ng sinasabi ng matanda at tila laro lamang ang lahat sa lolo. Kaya hindi na siya nakapagtimpi at kinausap na ng masinsinan ang matanda. Takip silim ng mga sandaling yon. Nasa labas sila ng tahanan habang pinapakain ni Lolo Uming yung babaeng nayanggaw doon sa silong. Lo, oy lo, teka nga, mag-usap nga tayo. Wika ni Boyet. O ano bang sadya mo, apo? Teka sandali ha, tatapusin ko na muna ang pagpapakain sa babae. Tugon ni Lolo Uming. Hindi naman po sa wala akong tiwala sa inyo, no? Ano po bang nangyayari? Magseryoso naman po kayo. Sobra kaming nag-aalala ni nanay. Tapos ikaw naman, dyan mo pa talaga inilagay sa silong yung aswang. Sa ilalim ng higaan ni nanay. Pwede po bang itigil na lang natin tong ginagawa nyo? Muling wika ng binata. Alam ko naman yun na po. Pero hindi pa gaano kumakapit ang pagiging aswang niya. Kaya... Natigil sa pagsasalita si Lolo Uming. Kaya ano po? Aantayin na lang natin na kumapit at anong kasunod nun. Hindi mo naiisip yung peligro, lo. Pasensya na po. Pero hindi yun mangyayari. Inaalagaan ko ang pasyente ko. Pag-uusap ng dalawa. Inaalagaan mo nga po. Nakita ko naman kung paano siya pakainin ng hilaw na laman eh. Kinukonsinti mo pa talagang ginagapang mo ang pagiging aswang niya. Hindi naman sa ganun, apo. Hindi ko kinukonsinte.
Inaalam ko lang kung anong kaukulang katapat na gamutan ang gagawin ko. Hindi mo lang naiintindihan ang mas malalim na dahilan. Gusto mo bang malaman kung papaano ko gagamutin yan? Halika, sumama ka sa akin. Tugon ni Lolo Uming. Nagulat si Boyet sa sinabi ng matanda. Ito ang unang beses na naramdaman niyang seryoso ito. Iba din ang dating kung makatitig na tila nag-aapoy ang mga mata. Sa hindi malamang dahilan, napatango na lamang ang binata bilang pagsang-ayon sa mungkahi ng matanda. Matapos makapaghapunan, itinali ni Lolo Uming ang pasyente sa bewang at kinandado pa ang silong. Hindi kumikibo si Lolo Uming. Sinisipat lang siya nito ng saglit at nararamdaman ng binata ang pahiwatig. Tila gusto ni Lolo Uming na masubaybayan ni Boyet ang lahat ng gagawin. Hanggang sa may kinuha ang matanda sa kamalig. Sa mismong silid ni Lolo Uming. Pagkabalik ay may dala na itong sinturong bag. Kahit anong pilit ni Boyet na hanapan ng mali ang mga kilos ng matanda, wala siyang makitang kakaiba. Napakapulido ng galaw nito at ilang sandali pa. Pasimpleng kumaway ang matanda at tumango. Sumunod ka sa akin na po. Binabalaan na kita. Lahat ng makikita mo, hindi kaaya-aya. Kaya po, kahit anong mangyari maging kalmado ka lang at wag na wag mong hahayaan ang negatibo na pumasok sa ulo mo. Sa gagawin ko, siguradong babaliktad ang pananaw mo. Wika ni Lolo Uming. Nakasunod lamang si Boyet sa matanda. Wala silang kibuan habang tinatahak ang madilim na daan. Bit-bit na matanda ang maliit na gasera. Buong akala ni Boyet ay malapit lang ang pupuntahan. Sumaglit pa si Lolo Uming sa kapilya. Nagsindi ng kandilang puti at iniwan sa altar. Matapos magmuni-muni ng ilang minuto ay muli silang naglakad. Hanggang sa ganun na lamang ang kilabot na naramdaman ni Boyet nang malaman na papunta sila sa sementeryo. Dahil wala namang ibang lugar na tagusan maliban doon. Kaya naman nagreklamo na si Boyet. Ano bang sinasabi ko, apo? Huwag kang mag-isip ng negatibo. Naduduwag ka ba? Hindi ba't gusto mo talagang malaman ang nangyayari? Bukod pa dyan, ipakikilala ko na sa'yo kung sino at anong klaseng albularyo ako sa likod ng pinapakita ko na parang bata. Pagtatago lang yun na po. Sige na, huwag kang matakot at ako ang kasama mo. Wika ng matanda. Napanganga na lamang si Boyet. Tuluyang nabura ang pangmamaliit sa matanda. Napalitan ito ng pagkamangha at kilabot. Nakapuntot pa rin si Boyet. Pansin niya sa kinikilos ng matanda na tila may hinahanap itong puntod. Sinusuri niya ang mga pangalan at nagpapalipat-lipat. Natanong ni Boyet kay Lolo Uming kung kamag-anak ba nila ang hinahanap na puntod. Hindi po. Hinahanap ko kung saan may kakalibing lang. Huwag ka ng maraming tanong dyan. Manood ka na lang. Tugon ng matanda. Naglaro sa isipan ni Boyet ang mga katagang yon. Hanggang sa huminto sila sa isang puntod na may lapid ang kakamatay lamang. Inilapag ni Lolo Uming ang sinturong bag at may nilabas na mga tangkay. Hindi malaman ni Boyet kung anong klase. Nagtirik din ito ng mga puting kandila at sinindihan ng posporo ang isa sa mga tangkay. Nakita ni Boyet na lumika ito ng kakaibang apoy. Kakaiba ang kulay. Halong asul at berde. Hanggang sa tinagpas ng kamay ng matanda ang usok na nagmumula sa tangkay.
na tila kinakalat ang usok sa buong paligid. Ilang sandali pa, kinapa ni Lolo Uming ang lapida. Nagmuni-muni at naintindihan ni Boyet ang ilang mga kataga. Paumanhin sa'yo, pero kailangan ko ng tulong mo. Kahit nasa kabilang buhay ka pa, mapapakinabangan ka pa rin. Wika ni Lolo Uming sa labi. Matapos yon ay may dinukot si Lolo Uming na pangsilsil at kumuha ng bato sa gilid. Alam na ni Boyet ang gagawin ng matanda. Titibagin nito ang bahagi ng puntod. Pinukpok ng pinukpok ni Lolo Uming ang semento hanggang sa nagkaroon ng butas na kasya ang kamay. Lolo, teka lang po. Huwag po kayong magalit pero hindi po ata tama yung ginagawa nyo. Wika ni Boyet. Alam ko, Apo, pero nagpaalam na ako sa kaluluwa niya. Narinig ko na sumang-ayon naman siya sa kagustuhan ko. Tugon ni Lolo Uming. Ano po bang gagawin nyo? Muling tanong ng binata. Subalit hindi na kumibo pa ang matanda. Dali-daling pinasok ang kamay doon sa butas. Narinig ni Boyet ang pagkalabog na alam niya sa sariling. Galing yon sa mismong kabaong. Nakita ng binata na tinutusok yon ng matanda sa ilalim gamit ang silsil. Hanggang sa lumagutok ang kahoy na binabaklas na matanda. Ilang sandali pa, nakita ni Boyet na tila may sapilitang hinihila si Lolo Uming. Halos sumiwalay ang kaluluwa ni Boyet nang makita. Dahil hila-hila na ng matanda ang kamay ng bangkay. Dumudulas pa ito sa pagkakahawak ng lolo. Hanggang sa bumungad kay Boyet ang nakakasulasok na amoy. Nasuka pa sa gilid ang binata dahil hindi na nakayanan pa ng sikmura. Hanggang sa muling nagsalita si Lolo Uming. Alalahanin mo ang sinabi ko sa iyo, Apo. At kung bakit ka sumama sa akin dito. Manood kang maigi sa mga ginagawa ko. Wika ng matanda. Pwersahan itong binali ang kamay ng labi. Naputol ito at tuluyang nakuha ng matanda hanggang braso. Hindi napigilan ni Boyet na magbitaw ng mabigat na salita. Panisipat sa paligid dahil baka may makakita sa kanila. Nakatakip pa din ng damit ang ilong ng binata dahil sa nakakasulasok na baho pero si Lolo Uming. Hindi man lamang makitaan ng pandidiri. Tinitigan pa ang kamay at tinuklap ang mga balat na may dumi dahil sumasagi sa lupa. Hindi na nagsalita pa ang binata. Dumistansya ng bahagya ng ilapag ang kamay malapit sa kanya. Sa gilid mismo ng kandilang nakatirik. Kitang-kita ni Boyet ang kulay itim na mga daliri at nagtutukla pa na. Pati na rin ang kulay itim na may halong paninilaw ng laman. Kahit nakatabon ang damit sa ilong ay tumatagos pa din ng baho. Ano nangyayari sa iyo, Apo? Nagpapadaig ka sa isipan mo . Paminsan-minsan na po. Dikta lamang nang nakikita ang naiisip natin. Negatibo o positibo man. Pero kapag isinawalang bahala mo, walang mangyayari sa iyo. Ito ang pinakaunang kahinaan ng tao. Kailangan mo yang labanan. Maging matatag ka gaano man yang kahirap. Nasa isip lang yang pangdidiri mo, Apo. Lalo na yang pagkatakot. Pero kapag nagawa mong gapiin ang nasa isipan mo, mas magiging malakas ka. Kahit malamig ang panahon ay kaya mong painitin sa pamamagitan lang ng isip. At kahit nasa gitna ka ng takot, kaya mong baguhin ito bilang laro lang.
Yan ang nakikita mo sa akin, apo. Wika ni Lolo Uming. Hindi makuha ni Boyet ang mga sinasabi ng matanda. Sa tingin niya ay nababaliw na ng mga sandaling yun si Lolo Uming. Hanggang sa pinikit na ng matanda ang mga mata at nag-usal. Ilang sandali pa ay may kinuha ito sa bulsa ng mga hibla. Mahahaba na mukhang buhok ng tao. Isang minuto ang lumipas. Kumuha naman ng maliit na kutsilyo ang matanda doon sa bag. Umiwa ng laman sa kamay ng bangkay. Napapikit na mga mata si Boyet sa nasaksihan. Itinali ni Lolo Uming ang mga hibla sa laman ng bangkay. Nagsindi ng tangkay at pagkatapos, itinapat ang laman doon sa maliit na apoy. Naaamoy ni Boyet ang tila iniihaw na bulok na karne at baho na galing sa imburnal. Nakikita ni Boyet kung paano napapatid ang mga buhok at may mga maliliit na baga na nalaglag. Hanggang sa namatay ang apoy sa tangkay. Kasunod ng pag-ihip ng matanda sa laman at tila pinapalamig. Maniwala man kayo sa hindi. Isinubo ito ni Lolo Uming. Nginuyan at tila nasisiyahan sa lasa. Muling napasuka si Boyet. Habang si Lolo Uming naman ay tila tuwang-tuwa. Hindi pa nakontento ang matanda. Kinuha naman ito ang daliri ng labi at ganun din ang ginawa sabay subo sa bibig. Nababaliw ka na, Lolo. Hindi gawain niya ng matinong tao. Nakakadiri ka! Wika ni Boyet. Sabay karipas ng takbo palabas ng lugar. Pasuray-suray pa si Boyet dahil sa pagkahilong nararamdaman. Dulot na matinding pandidiri sa mga natunghayan. Hanggang sa madaling araw na nang makarating siya ng tahanan. Uminom ng tubig si Boyet at naligo. Makikita sa mga kilos ng binata ang matinding pandidiri sa katawan. Sinabo ng ilang beses ang mga kamay at kinuskos ang paanan. Hanggang sa nakarinig siya ng mahinang kalabog sa kamalig. Alam niya sa sarili na dumating na si Lolo Uming. Hindi mapinta sa mukha ng binata ang galit. Pagkatapos maglinis ng katawan, nagbihis kagad at lumabas. Pinuntahan niya ang matanda sa kamalig. Nakahanda na sa isipan ng binata ang mga katagang bibitawan. Ngunit pagkarating niya sa beranda, nagulat si Boyet dahil nakita niya ang lolo na kinakalaga ng babae habang nasa labas ng silong. Umiiyak ang babae na tila sobrang nag-aalala. Nagbago ang pakiramdam ni Boyet. Imbis na galit ay napalitan ito ng pag-uusisa. Lumapit siya kay Lolo Uming habang pinapagpaga ng pasyente gamit ang tela. O apo, ang bilis mo namang nakauwi. Pambihira. Sa ganitong sakit, kinakailangan talaga ng gamutang hindi kaaya-aya. Pero ayos na din na kahit papano. Nakilala mo na kung sino ang lolo mo sa likod ng pagiging isip bata. Ikaw, Iha, kamusta ka naman? Tanong ni Lolo Uming. Maraming salamat po. Maayos naman ako. Nasusuka lang po ako at sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Tugon ng babae. Ganun ba, Iha? Maupo ka muna dyan sa gilid ng kamalig. Maya-maya lang. Meron kang isusuka. Tandaya na magaling ka na. Muling wika ng matanda. Yun nga ang ginawa ng babae samantalang si Boyet naman. Hindi nakapagsalita at nagtataka dahil tila may kakaiba sa babae. Maayos na itong magsalita ng mga sandaling yun. Hindi tulad ng una niyang nakita.
Hindi na malalim ang mata at maaliwalas ng tignan. Kitang-kita ni Boyet ang magang mukha nito. Ilang sandali pa, bigla na lang sumuka yung babae na tila putik na sobrang baho. Pamilyar pa kay Boyet ang amoy. Yun din ang alingasaw ng amoy ng bangkay na kinain ng lolo. Kitang-kita ng binata ang mga maliliit na laman na sinuka ng babae. Nagulat siya nang makita ang manilaw-nilaw na parte. May mga buhok pa na mahahaba. Teka, ano yan? Tanong ni Boyet. Tama ang naiisip mo, Apo. Halika dito at ipapaliwanag ko sa'yo. Para hindi na marinig ng babae. Tugon ni Lolo Uming. Ayon sa matanda, yun ang naisip niyang paraan dahil mahirap palabasin ang yanggaw. Tinaliwas niya ito gamit ang sumpa. Hinigop ang kamandag ng yanggaw sa pamamagitan ng ritual. Galing sa babae ang mga hibla ng buhok na binalot niya sa laman at dapat niya itong kainin. Kabaliktaran ang malalasahan ni Lolo Uming. Ang pinakain niyang manok sa babae ang lasa ng laman. Alam mo kasi, Boyet, kapag nayanggaw, iiwasan lahat ng mga aswang ang pangontra. Kaya yun, binaligtad ko. Pero dapat, kakain ako ng tao upang tuluyang malunok ng yanggawang gamot. Panlinlang lang yun laman na po. Pero iba nga lang ang ginawa ko. Sa oras na ipakain ko sa kanya ang laman ng tao, tatanggi yun dahil may sumpa. Kaya imbes na siya, ako na lang, hindi ba? Ngayong kilala mo na ako. Hindi ako karaniwang manggagamot lang, Apo. Mas malalim pa ang kaalaman ko at ito naman ang pinaka-iniingat-ingatan ko. Alam mo na, maraming inggitero, lalo na sa kapwa ko manggagamot. Kaya iisipin nila na hindi ako mapagkakatiwalaan. Pero kaya ko silang patayin na po sa oras na may gawin ako. Pagsasalaysay ni Lolo Uming. Kakaiba ang proseso ng manubong albularyo, sapagkat aakalain mong baliw ito at hindi ka panipaniwala. Mautak at hindi hamak na mas malakas. Kaya niyang linlangin kahit demonyo. Hihiling ng mga lakas. Paaasahin ang demonyo. Pero haharangan ito ng malakas na poder upang hindi tumalab ang kasunduan sa kampo ng dilim. Sobrang namangha si Boyet na mga sandaling yun. Hindi nakakibo at iniisip kung gaano ba talaga kalakas ang matanda. Matapos sumuka ng babae, pinainom ito ni Lolo Uming ng tubig at pinauwi na. Sinabi ng matanda na wala na ang yanggaw at kailanman. Hindi na mayayanggaw pa ang babae. Dito na lubos na pagtanto ni Boyet kung bakit iba ang tingin kay Lolo Uming. Dahil may tinatago itong sikreto. Kinabukasan, bumalik na sa pagiging abnormal ang matanda. Kung paano ito makitungo, paano magsalita at kumilos. Panay din ang pagtawa na kabaliktaran sa nangyari kagabi. Kinausap ni Boyet si Lolo Uming kung bakit hindi na lang ito palaging magseryoso. Ano ba yung mga sinasabi mo, Apo? Ang pagiging lantad, Apo, ay pagpapakita ng kahinaan. Marahil nagtataka ka kung bakit pinagtatapat ko sa iyo ang lahat. Alam mo, ikaw ang napili kong susunod sa akin. Wika ni Lolo Uming. Ano po? Ako? Seryoso ba kayo? Wag na lang po. Baka kumain din ako ng bangkay eh. Nakakadiri naman yun.
Tugon ni Boyet. Huwag kang mag-alala, apo. Hahanapan ko ng ibang proseso para sa'yo. Hindi na bangkay ng tao. Sa hayop na lang. Pabirong tugon ng matanda. Napailing na lamang si Boyet sa sinabi nito. Magpasa hanggang ngayon. Buhay pa si Lolo Uming pero hindi na nanggagamot. Nakaratay na lamang ito at inaantay ang pagdalaw ni kamatayan. Sa kasalukuyan, si Boyet na ang manubong albularyo. Pero hindi niya ginaya ang taktika ni Lolo Uming. At sa halip, hindi niya binago ang ugali. Trabahante na ito sa isang malaking kumpanya ngayon sa Cebu. Lahat ng inyong napakinggan ay dahil lamang sa lolo niya na minsang kumain ng bangkay. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Saddam. Taong 1999. Probinsya ng Bukidnon. Minsan sa buhay ng tao, susubukin tayo ng kapalaran. Kung sino pa ang siyang tinuring mong kakampi, ito pa ang magdadala sa iyo sa malaking suliranin. Lumaki na busog sa pagmamahal at aruga ang magkapatid na Saddam at Billy. Kahit ang tanging amang si Marco lamang ang nagpalaki sa kanila. Maliliit pa lamang sinanay na sila ni Marco sa pakikipaglaban at paggamit ng personal na kakayahan. Si Saddam ay may natatanging kakayahan na pasunurin ang likas na yaman kagaya ng mga puno at halaman. Samantalang si Billy naman ay mabilis mapasunod ang mga hayop lalo na ang mababangis at makamandag. Dahil sa natatanging kakayahan ng magkapatid, sinikap ni Marco na alalayan ang dalawang anak upang magamit nila sa kabutihan ang taglay na kakayahan. Isang araw habang nag-iensayo ang magkapatid sa bakuran, naparaan ng isang babaylan. Hinawakan nito ang kamay ng dalawa at kagad nalaman ang propesiyang magaganap. Ang dalawa mong anak ang tinakda sa propesiya na magbabalik sa kapayapaan sa baryo natin. Ang kanilang natatanging kakayahan ay ingatan ng sa ganon. Hindi ito mapunta sa kasamaan. Babala ng matanda. Isa itong mataas na uri ng babaylan. Binasbasan pa nito ang magkapatid at binalaan si Marco sa maaaring mangyari. Nang mga panahong yun, hindi pa nauunawaan ng dalawa ang sinabi sa kanila ng babaylan. Ngunit buhat ng araw na yon, hinanda na ni Tatay Marco ang mga anak. Atay, nais namin ni Billy na maging dalubhasa sa panggagamot kagaya mo. Tsaka, ano po ba yung sinasabi ng babaylang kanina? Na kami yung tinakda? Tanong ni Saddam. Nang mga panahong ito'y 10 taong gulang pa lamang sila Saddam. Ngunit madalas na itong mag-usisa sa mga bagay-bagay. Anak, tuturuan ko kayo ng kapatid mo ng lahat ng kaalaman na meron ako. Sa ngayon, maaari bang wag niyo muna akong tanungin patungkol sa hula sa inyo ng babaylan? Tugon ni Tatay Marco. Hindi naman na nagsalita pa muli si Saddam. Pag-alis ng ama ay kagad pinagsabihan ni Billy ang kapatid. Bakit kasi tinatanong mo pa yung bagay na sinabi ng babaylan? Ayan tuloy, nagalit si tatay. Wika ni Billy. Hindi naman nagalit si tatay. Billy, baka pagod lang yun sa mga ginagawa niya. Kaya wala sa wisyo si tatay na sagutin yung mga tanong natin. Tugon ni Saddam. Noon pa man,
Hindi naman niya sinasagot yung mga tanong natin eh. Lalo na patungkol sa propesiya ng babaylan. Muling wika ni Billy. Hayaan na lang muna natin. Malay mo, may tamang oras at panahon para malaman natin ang katotohanan. Tugon ni Saddam. Malalim na napabuntong hininga si Billy sa sinabi ng kapatid. Ano pa nga ba ang gagawin natin? Kundi ang hintayin na si tatay mismong maglahad sa atin. Matapos ang pag-uusap na yon ng magkapatid, hindi na muling nagtanong pa ang mga ito patungkol sa sinabi ng babaylan. Hanggang sa nagbinata si Saddam at Billy. Dito pa lamang nilahad ni Tatay Marco ang patungkol sa nakatakda sa magkapatid. Marahil nagtataka kayo kung bakit hindi ko sinabi sa inyo ang propesiya. Patawarin niyo ko sa bagay na yon. Pero nais ko lang na ihanda kayo bago ipaliwanag sa inyo ang lahat ng nakatakdang mangyari. Wika ni Tatay Marco. Nagkatinginan ang magkapatid sa sinabi ng ama. Ibig sabihin tay, nalaman ng babaylan ang mangyayari sa hinaharap? Tanong ni Saddam. Ganoon na nga anak. Kayo ang sinasabi sa propesiya na magbabalik ng kapayapaan dito sa ating baryo. Ang dating magkaaway na lahi ay magiging isa ng dahil sa inyo. Pero alam ko na marami kayong pagdadaanan kaya naman hinanda ko na kayo. Tugon ni Tatay Marco. Paano naman po gagawin ang bagay na yun tay? Wala bang sinabi yung babaylan ng mga hakbang na dapat naming paghandaan? Tanong ni Billy. Wala mga anak. Kaya naman kayo mismo ang guguhit sa inyong kapalaran. At anuman ang mangyari, palagi niyong tatandaan na pairalin ang pagmamahalan sa isa't isa. Tugon ni Tatay Marco. Napatango naman ang magkapatid sa sinabi ng ama. Matapos ang araw na yun, nagsimula na ang dalawa na aralin ang lahat ng kaalaman na meron ang ama. Ipinangako nila dito na sila ang sinasabing tinakda sa propesiya ng isang matandang babaylan. Sa paglipas pa ng panahon, naging dalubhasa sa pakikipaglaban ang dalawa. Pinalawig ni Saddam ang paggamit sa mga kalikasan. Samantalang si Billy naman ay mas tinuklas pa ang kakayahan na nakatago. Hanggang sa nagkaroon ng karamdaman ng ama. Labis namang nagsikap ang magkapatid upang lunasan ang karamdaman ni Tatay Marco. Ngunit tila wala ng lunas ang sakit ng ama. Hindi naglaon. Binawian nga ng buhay si Tatay Marco. Labis na lungkot naman ang naramdaman ng magkapatid. Paano na tayo ngayong wala na si tatay? Ano na ang susunod nating hakbang? Tanong ni Billy. Natahimik na lamang si Saddam sa tanong ng kapatid. Hindi kagad ito nakasagot. Hindi ko din alam Pero ano pa man ang gawin natin, dapat isaalang-alang pa rin natin yung mga turo at bili ni tatay. Tugon ni Saddam. Sumang-ayon naman si Billy sa sinabi ng kapatid. Kagaya ng nakagawian, patuloy na nag-e-ensayo ang magkapatid at pinangako nila sa yumaong ama na sila nga ang tinutukoy ng babaylan. Sa pagdaan ng mga araw, naging dalubhasa ang magkapatid sa iba't ibang larangan. Kaya naman sa tuwing may kaguluhan sa kanilang baryo, sila ang palaging tinatawag na mga tao. Isang araw, habang abala sa gawaing bahay ang magkapatid ay tinawag sila ni Bong na isa sa kanilang mga kabaryo. Saddam, Billy, nariyan na naman ang mga kalaban. Marami ang nasugatan at hindi pa rin sila umaalis. Nais na mga ito na makaharap kayong dalawa.
Sinubukan na silang kalabanin ng mga kasamahan natin eh. Pero hindi sila nanaig sa mga ito. Wika ni Bong. Wala namang paligoy-ligoy at dali-daling kumilos ang magkapatid. Nagpunta sa kaguluhan. Pagkarating doon ay nakita ng dalawa ang grupo ng mga kalalakihang sinisira ang mga paninda ng kanilang mga kabaryo. May iilan na ring sugatan kaya naman mabilis nag-init ang ulo ni Billy. Ano bang pakay niyo sa amin? Bakit kailangang idamay niyo ang mga taong walang kalaban-laban sa inyo? Tanong ni Billy. Sa puntong yun nakakuyom na ang kamao ng binata. Anumang oras ay handa na itong sumugod. Samantalang si Saddam naman, mabilis nilunasan ang mga natamong sugat ng iilan. Tumawa naman ang leader ng mga kalalakihang si Dandan. Magpapakita naman pala kayo sa amin. Pinatagal niyo pa. Sigaw ni Dandan. Napailing na lamang si Billy sa inesta ng lalaki. Magsasalita pa lamang si Billy nang biglang sumingit sa usapan si Maui. Hindi mo ata kilala ang binabangga mo, iho. Huwag kang padalos-dalos at baka hindi mo magustuhan ang gagawin sa'yo ng magkapatid na yan. Wika na matandang babay lang si Maui. Manahimik ka lang diyang babaylan. Kung ayaw mong ikaw ang unahin ko. Banta ni Dandan. Akmang sasakali nito ang matandang lalaki. Ngunit laking gulat niya nang hindi siya makagalaw sa kinatatayuan. Ilang sandali pa. Nilapitan ito ni Saddam nakakatapos lamang gamutin ang mga sugatan. Hindi ka marunong rumespeto sa nakakatanda sa iyo. Kaya dapat lang naparusahan ang kagaya mo. Wika ni Saddam. Unti-unti itong lumapit at bumulong sa tenga ni Dandan. Nanlaki ang mga mata ng kalaban nang bigla na lamang unti-unting gumapang ang isang ugat na mula sa isang puno papunta sa kinatatayuan. Dahan-dahang pinaikutan ng ugat ang buong katawan ng lalaki hanggang sa hindi na ito nakagalaw. Pilit pang nagpupumigla si Dandan. Ngunit wala itong nagawa kundi ang sumigaw na lamang. Maya-maya pa'y nagsidatingan ang mga insektong alaga ni Billy. Pumasok ito sa buong katawan ng lalaki at dito na mas lalong sumigaw sa sakit si Dandan. Dahil sa takot ay nagtakbuhan ang mga kasama nito sa pag-iisip na magaya sa kanilang pinuno. Hindi makapaniwala ang mga kasamahan nila Saddam. Dahil sa lakas nilang magkapatid ngunit nagtataka ang mga ito sa taglay na kapangyarihan ni Billy. Nang tuluyang mawala ng buhay si Dandan, kaagad namang sinunog ito ni Billy at bumalik na ang magkapatid sa tahanan. Napangiti naman si Mang Maui sa pinamalas na galing ng dalawa. Albularyo halos lahat ng naninirahan dito ah. At ang iba na may ordinaryo lamang na naging kaibigan natin. Nakapagtataka naman yung kapangyarihan at taglay ni Billy. Gumagamit siya ng itim na mahika. Wika ni Bong. Hindi mo pa nauunawaan sa ngayon. Pero malapit nang maganap ang propesiya. Handa na rin akong ibuwis ang aking buhay para sa kapayapaan na malapit nang maganap. Tugon ni Mang Maui. Hindi naman maunawaan ni Bong ang sinasabi ng babaylan. Noon pa man sinabi na ni Maui ang tungkol sa propesiya sa karamihan. Ngunit binabaliwala lamang ito dahil sa pag-aakalang nababaliw na ang matanda. Tanging si Tatay Marco lamang ang siyang naniwala sa sinasabi ng matandang babaylan. Nang tuluyang makauwi ang dalawa, dito na sinabi ni Saddam ang plano.
Naisip ko, Billy, na simulan na natin ang pagtugis at pag-ubos sa mga kalaban, no? Matagal na silang nanggugulo sa baryo natin. Alam ko naman na kaya nating lumaban eh. Matatanda na ang mga kagaya natin na may alam sa lihim na karunungan. At halos hindi na nila kaya ang kanilang sarili. May mga bata-bata pa na may kaalaman. Pero hindi naman sapat yung karunungan. Tayo lang ang makakagawa na tuldukan ng nangyayaring kaguluhan kagaya ng propesiya. Mungkahi ni Saddam. Tama ka. Dapat nang putulin ang kasamaan ng mga kalaban. Pero paano at saan tayo mag-uumpisa? Tugon ni Billy. Dito na nilabas ni Saddam ang isang libro na kung titignan ay lumang-luma na. Nakuha ko to sa mga lumang gamit ni tatay. At nang binasa ko, nakalagay dyan lahat ng kasagutan sa mga katanungan natin. Muling wika ni Saddam. Sa puntong yun, tila may pag-aalinlangan sa puso ni Billy ngunit sumang-ayon ito sa kagustuhan ng kapatid. Inumpisahang basahin ng dalawa ang nilalaman ng libro. Dito nila natuklasan ang patungkol sa pagkakakilanlan ng mga kalaban. Benito, parang pamilyar sa akin ang pangalan na yan. Mukhang naikwento na siya sa atin ni tatay. Wika ni Billy. O Billy, matalik na kaibigan ng ating ina si Benito. Pero naging ganid ito. Nagalit kay nanay na magpakasal sila ni tatay. Tugon ni Saddam. Nang mga oras na yon, tila napapaisip si Billy patungkol sa lahi ni Benito na mga gabunan. Teka, magagawa kaya natin na talunin ang gabunan na kagaya niya? Hindi ba't ayon sa mga kwento-kwento, matataas na uri ng aswang ang mga gabunan? Wika ni Billy. Karagdagang kaalaman sa lahat patungkol sa gabunan. Ito ay isa sa mataas na uri ng mga aswang. Kagaya ng ordinaryong aswang, nakikisalamuha ang mga ito sa mga tao. Ngunit pagsapit ng gabi, nagpapalit ito ng anyo. Ayon sa iba, ang gabunan ay kumukuha ng lakas sa sinag ng buwan. Kaya naman pinaniniwalaan na malalakas ang mga ito tuwing kabilugan ng buwan. Balik tayo sa kwento. Nakalahad sa librong binasa nila Saddam ang mga kakayahan na meron ang mga gabunan. Sa puntong yun, natigilan ang magkapatid. Bakit lahat ng kakayahan na meron sila? Meron ka. Bertudes tayo, pero bakit kapareho mo sila? Tanong ni Saddam. Kanina pa nga ako napapaisip eh. Pero kung alam ni tatay ang kakayahan ng mga gabunan, marahil tinuro niya sa akin ang mga kaalaman niya para matalo natin ang mga kalaban. Tugon ni Billy. Tama ka. Yun na nga ang kasagutan. Hindi na natin kailangang magtanong pa. Ngayong alam na natin ang lahat. Ano nang susunod nating hakbang? Tanong ni Saddam. Ano pa nga ba? Magplano na tayo nang sa ganun handa tayo sa araw ng pagsugod natin sa kanilang kuta. Tugon ni Billy. Pero naisip ko hindi natin sila kakayanin kung sabay-sabay natin silang kakalabanin. Mas mabuti siguro kung unti-unti na lang natin sila. Muling wika ni Saddam. Sumang-ayon naman si Billy. Dali-daling nagplano ang magkapatid at kagad sinagawa yon. Tuwing umaga, nagmamasid si Saddam sa kuta ng mga kalaban. At tuwing may pagkakataon na may makita ito na kalabang nag-iisa, kagad niya itong pinapaslang. Samantalang sa gabi naman kumikilos si Billy.
Palihim nitong pinapakilos ang mga alagang insekto at ginagamit rin ito ang natutunang bagong kakayanan. Nang mga panahong yun, 20 anyos pa lamang ang dalawa kaya naman hindi pa tuluyang lumalabas ang kanilang tunay na kakayanan. Pero ngayon pa lamang, hindi na matatawaran ang lakas ng magkapatid. Nagpatuloy lang sila sa kanilang plano hanggang sa sumapit ang kabilugan ng buwan. Nang araw na yon ay kaarawan ng magkapatid. Umalis ng tahanan si Billy. Nagmuni-muni sa gubat nang bigla na lamang itong nakaramdam ng tila pagbabago sa sarili. Naging itim ang balat. Tumulis ang mga kuko at naging puti ang buhok. Hindi maipaliwanag ni Billy ang nangyayari sa kanya. Hindi rin ito magawang sabihin sa kapatid ang nangyari dahil sa takot na makita siya ng iba. Nagwala sa kagubatan si Billy at para bang nais na lamang nitong kitilin ang buhay dahil hindi siya maaaring magkamali. Ang mga nangyayari sa kanya, hindi ito uri ng bertudes o babaylan kundi gabunan. Teka, sino ba talaga ako? Ano ba itong nangyayari sa akin? Hindi ko alam. Kalaban ba ako? Tanong ni Billy sa sarili. Dito na nagpakita si Benito at napaatras pa si Billy dahil kapareho niya ito. Huwag kang matakot sa aking Billy. Marahil naguguluhan ka pa sa ngayon. Pero ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Simula sa umpisa hanggang sa dulo. Wika ng gabunan. Naguguluhan na sa puntong yun si Billy at may parte ng puso niya na nais malaman ang katotohanan ngunit natatakot ito. Ayoko. Hindi ako makikinig sa'yo. Lalasunin mo lang ang isipan ko para gamitin laban sa kapatid ko. Wika ni Billy. Akmang aalis na sana ito nang magsimulang magsalita ang gabunan. Ako nga pala si Benito. Magkababata kami ng ina ni Saddam ngunit mas pinili niyang magpakasal sa isang bertudes na si Marco. Kahit na alam niya na taliwas yon sa aking lahi. Mas pinili niya ang lalaking yon at tinalikuran ako. Kaya namang gumanti ako. Inasawa ko ang matalik na kaibigan ni Marco na siyang iyong ina. Pero nang mabuntis ko ito, itinakas kanya sa akin at inilayo. Kalauna na lamang kong namatay ito dahil sa malubhang karamdaman. Pinilit kong bawiin ka ngunit wala pa akong sapat na kakayahan noon para labanan si Marco. Lalo na't malakas ito. Wika ng gabunan na nagpakilala sa pangalang Benito. Sa puntong yun tila nagkaroon ng kasagutan ang lahat ng katanungan sa isipan ni Billy. Kung ganun, bakit mo pinapas ng ama akalain ng aking kinagis ng ama kung inaalagaan niya ako at minahal na tunay na anak? Tanong ni Billy. Dahil nilaso nila ang isipan ng iyong ina. Niloko niya ako at nilayukan niya sa akin. Mas nakinig siya kay Marco kaysa sa akin na asawa niya. Kaya ngayong nagkaisip ka na anak, hindi kami ang tunay mong kaaway kundi sila Saddam. Tugon ni Benito. Hindi yan totoo. Binibilog mo lang ang ulo ko. Kapatid ko si Saddam. At kung totoo man na isa akong gabunan, gagamitin ko ang kakayahang yun para matupad ang propesiya. Wika ni Billy. Maaati mo bang patayin ang iyong mga kalahi? Ngayong alam mo na ang totoo.
Sa tingin mo, ituturing ka pa kayang kapatid ni Saddam kapag nalaman niya na isa kang gabunan? Tanong ni Benito. Sa puntong yon hindi na alam ni Billy ang gagawin. Umalis na lamang ito at nag-isip. Kinabukasan umuwi ang binata at nag-aalala sa kanya ang kapatid. O Billy, hindi ka umuwi kagabi ah. Sayang pinagluto pa naman kita ng paborito mong dinuguan. Wika ni Saddam. Pasensya na, marami lang ako iniisip. Nga pala hindi na muna ako pupunta sa kuta nila Benito. Masama kasi yung pakiramdam ko eh. Tugon ni Billy. Ganun ba? Ayos lang. Ako na lang magtutuloy ng plano. Magpahinga ka muna at magpagaling ah. Ako na muna ang bahala. Muling wika ni Saddam. Ano bang nais mo, Saddam? Ubusin ang lahi ng mga gabunan? Tanong ni Billy. Oo. Yun naman talaga ang plano, di ba? May problema ba doon? May gusto ka bang gawin? Tugon ni Saddam. Ubusin mo talaga ang lahi nila? Paano kung hindi natin magawa? Paano kung ayoko na? Tanong ni Billy. Naguluhan si Saddam sa naging tanong sa kanya ng kapatid. Bakit naman ganyan yung mga tanong mo? Diba, yun naman ang plano, bakit parang umaatras ka na? Tanong ni Saddam. Dito na tumaas ang boses ni Billy at paulit-ulit na sumasagi sa isipan ang mga sinabi ni Benito. Hindi na lamang nakipagtalo pa si Saddam sa kapatid. Sa halip ay inunawa niya lamang ito. Matapos ang araw na yon, tumatak sa isipan ni Billy na hindi na mababago pa ang katangian kaya naman tuluyan na itong umanib sa mga kalaban. Hindi alam ni Saddam na ang tinuturing niyang kapatid ang siyang makakalaban niya pala sa huli. Hanggang sa nagumpisa na si Billy na kumilos laban kay Saddam. Ngunit humaharap pa rin ito sa kapatid. Nagtataka naman si Saddam sa unti-unting pagkamatay ng kanilang mga kabaryo. Hanggang sa isang gabi, kagaya ng nakagawian umalis muli si Billy at hindi naman naghinala si Saddam. Kaya nanatili lamang ito sa kanilang tahanan. Samantala, habang naglalakad si Billy ay nakita nito ang isang matandang albularyo. Kagad itong napaslang ng binata ng walang kahirap-hirap. Ngunit sa puntong yon, nakita ni Bong ang lahat ng pangyayari kaya dali-dali itong nagsumbong kay Saddam. Humahangos pa ito habang kumakatok sa tahanan ng binata. Saddam! Saddam! Pagbuksan mo ako! May mahalaga ako sasabihin sa'yo. Wika ni Bong. Kagad namang pinapasok ni Saddam ang binata sa kanilang tahanan. Ano bang nangyayari sa iyo, Bong? Bakit parang hingal na hingal ka? May umatake ba sa'yo? Tanong ni Saddam. Ang kapatid mo. Pinaslang si Tandang Nasyo. Kitang-kita ko ang pagpapalit niya ng anyo bilang isang gabunan. Kalaban siya at mukhang si Billy ang pumapaslang sa ating kalahi. Tugon ni Bong. Hindi makapaniwala si Saddam sa kanyang narinig. Tila binuhusan ito ng malamig na tubig. Teka, sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Si Billy ba talaga yung nakita mo? Baka naman namamalik mata ka lang. Tanong ni Saddam. Malinaw ang nakita ko, Saddam. Ang kapatid mo ang pumaslang kay Mang Nasyo. Hindi ako gumagawa ng kwento. Kung hindi ka naniniwala sa akin, ikaw na mismo ang umalam.
Huling wika ni Bong. Napatango na lamang si Saddam at umalis na si Bong. Nang araw na yon, nag-isip ng paraan si Saddam kung paano malalaman ang katotohanan. Gayunpaman, kahit may nalalaman na ang binata, hindi nito pinahalata sa kapatid. Hanggang sa sumapit muli ang gabi. Nagpaalam si Billy, ngunit sa puntong yon, sinundan na ni Saddam ang kapatid. Dito na nakita ng binata kung paano nagbago ng anyo si Billy. At nang makita nito si Bong ay kagad niya itong inatake. Katapusan mo na. Pakiramdam ko may alam ka tungkol sa akin, kaya bago ka pa magsabi kay Saddam, papatayin na kita. Wika ni Billy. Akmang dudukutin na ni Billy ang puso ni Bong, nagsalita si Saddam. Totoo nga ang sinabi sa akin ni Bong. Isa kang gabunan, Billy. Pero bakit mo pinapastang yung mga kabaryo natin? Tanong ni Saddam. Nabitawan ni Billy si Bong dahil sa gulat. Kaya naman nakatakas ang binata. Dito na nagsumbong si Bong sa kanilang mga kabaryo, kaya naman hinanda ng mga ito ang kanilang sarili. Sa puntong yon, napalibutan si Billy ng mga kalahi ni Saddam. Ngunit hindi nangelam ang mga ito dahil sa pakiusap ng binata. Nagaganap na ang propesiya. Ito na rin ang araw ng aking kamatayan. Wika ni Mang Mawi. Ilang sandali ang lumipas. Dumating si Benito at iba pang mga gabunan. Nagsimula ang labanan sa kampo nila Billy at Saddam. Nagkaharap ang magkapatid. Nang mga oras na yon ay hindi makapaniwala si Saddam sa mga nagaganap. Ano pang hinihintay mo? Paslangin mo na ako. Hindi ba't kalaban ako at sinabi mong uubusin mo ang mga gabunan? Kalahi ko sila. Kaya naman patayin mo na din ako. Wika ni Billy. Nagsimula na ang labanan. Nilabanan nila Saddam ang mga gabunan. Hanggang si Billy, Benito at iilan na lamang ang natira. Tapusin na natin ang labanang ito. Hindi mo siya kapatid at mas lalong hindi mo sila kalahi. Kaya huwag kang maaawa sa kanila. Wika ni Benito. Hindi kita papatulan, Billy. Para sa akin kapatid pa rin kita eh. Marahil hindi kita kadugo, pero sabay tayong lumaki. Kaya naman pakiusap, tigilan na natin to. Wika ni Saddam. Huwag kang makikinig sa kanya. Nilalason lang niya ang isipan mo para linlangin ka. Wika ng kapatid ni Billy sa ama na si Eduardo. Dahil sa galit ni Saddam, kagad nitong pinuntirya si Eduardo. Pinasok ng mga ugat ang buong katawan nito at binawian ng buhay. Kayo ang lumalason sa utak ng kapatid ko. Wala kayong gusto kundi ang kapangyarihan at pamumuno. Wika ni Saddam. Sa puntong iyong kumilos na si Billy. Inatake nito si Saddam, kaya naman napilitan ang binatang labanan nito. Ngunit inawasan ito na mapaslang ang kapatid. Ilang sandali pa ang lumipas habang naglalaban ang dalawa. Kumilos na si Benito. Akmang aatakihin ito si Saddam sa likuran. Iniharang ni Maui ang sarili upang iligtas ang binata. Sa puntong yun lumiwanag ang kalangitan. Natalo ni Saddam ang kapatid. Napaluhod ito sa lupa at napaluha na lamang. Tumayo ka riyan. Tapusin mo na si Saddam.
Hindi tayo uuwing talunan. Wika ni Benito. Sa puntong yun nanumbalik sa isipan ni Billy ang sinabi ni Tatay Marco. Kaya naman dinampot nito ang punyal saka itinarak sa puso ng ama. Tama si Saddam. Ikaw ang lumalason sa aking isipan. Wala kang ibang gusto kundi maghigante. Dahil hindi mo nakuha ang gusto mo dati. Wika ni Billy. Tinapos nito ang buhay ng sariling ama. Humingi siya ng tawad sa kapatid. Kagad namang pinatawad ni Saddam si Billy at nagyakapan ng dalawa. Nang dahil sa nangyari, pinalitan ni Billy ang ama at ito ang namuno sa mga kalahi. Nagkasundo ang magkapatid. Natuldukan na ang away sa pagitan ng dalawang lahi. Mula ng araw na yun, naging iisa ang dalawa at tinigil na ang pag-uubusan ng lahi. Namuhay ng payapa ang mga ito at kagaya ng tinakda sa propesiya. Naibalik ang kapayapaan sa lugar ng magkapatid. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.